Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Naaresto na ang isang pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army o NPA na sospek sa pagsunog sa simbahan at ilang mga bahay sa Iligan City noong 2020. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang naaresto ay panglima sa mga most wanted persons sa Northern Mindanao. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Samantala, sa layo ng Department of Information and Communications Technology na may patupad ang ligtas na digital space, inilahad ni Secretary Henry Aguda ang dalawang hakbang ng gobyerno. Una na rito ang polisiyang Good Vibes sa Internet na layong magtatag ng mapagkakatiwalaang online environment. At isa pa sa kanilang hakbang ay ang Cyber Terrorism Classification kung saan sinabi ni Secretary Aguda na dapat ituring na terorista at hindi lamang basta hacker ang mga nang-aatake sa mga ospital, utilities at pampublikong serbisyo. Dagdag pa niya, hindi pagsasawalang bahala ng gobyerno ang ganitong mga gawain. Magandang balita naman po. Kwalipikado na sa mga benepisyo ng solo parents ang mga asawa ng overseas Filipino workers o OFW na naiwan sa Pilipinas. Ito'y upang mag-alaga ng kanilang mga anak. Pasok sa patakaran at pribilehiyo na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kung ang OFW ay nagtatrabaho sa ibang bansa 1 taon at pataas at kabilang sa semi-skilled worker. Dahil rito ang mga naiwang asawa sa Pinas ay makakakuha ng 10% discount at VAT exemption kung saan kumikita ng minimum wage o pababa. 1,000 pesos buwan ng cash aid at automatic PhilHealth coverage at prioridad sa pabahay at trabaho. Magkaka-access din sila at ang kanilang mga anak sa scholarship at educational programs mula sa DepEd, CHED at TESDA. Pinaalalahanan lamang na magparehistro sa kani-kanilang local government unit upang mapabilang sa mga benepisyo at pribilehiyong nakapailalim sa batas. Ako, si kami, ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Sospek na sangkot sa pagsunog sa simbahan at ilang kabahayan sa Iligan City na aresto na. Asawa ng mga OFW, may solo parent privileges na. Malacanang nanawagang dapat suportahan ng Pangulo, imbes na puro kritisismo. Makati Life Medical Center, fully operational na. US President Trump ipinanawagan sa korte na ipagbawal ang mga transgender sa militar. At tennis ace Alex Ayala, nagtapos na ang kampanya sa Madrid Open. Pinoy Pride bigong madaig si Iga Swiatek. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.